Pila ang mga naghabol na magpakarga ng gas bago maghating gabi kagabi para hindi abutan ng big-time oil price hike. Hindi na po kami kumikita niya pag tumaas. Malaki na naman ang namin dyan, mawawala sa amin. Ibis na may uuwi ko sa pandagdag na kita yon sa pamilya ko, madadagdag pa sa gasolina. Kung tutuusin, hindi pa yan epekto ng gulo sa Middle East na inaasahang mararamdaman sa susunod na linggo. Kung supply lang naman ang pag-uusapan, may sapat na imbak ang Pilipinas na tatagal ng halos 1 buwan sa LPG at halos 2 buwan sa iba pang oil products. Let me assure everyone that we have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days. Pero kung presyo naman ang pinangangambahan na nakadepende sa presyuhan sa world market, hihiling ang Pangulo sa Kongreso ng kapangyarihang bawasan ang excise tax o buwi sa pag-import sa mga petroleum products kung lumampas na sa $80 per barrel ang Dubai crude. It is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Sa ngayon kasi otomatiko lamang nasususpende ang excise tax sa langis kung 3 sunod na buwan nang pumalo sa ganyan ang average global oil price. Wala pa man ay nagpahayag na ng suporta si House Speaker Faustino D na sinabing makikipag-ugnayan sa Senado para pag-aralan at kung kailangan ay amyendahan ang batas. Handa rin makipag-usap ang Senado. Pag-usapan namin kung paano. Siyempre ako, on a personal opinion, basta't makakatulong at makakaangat sa problema natin, sa magiging maaaring problema natin dito sa nangyayari sa Middle East, siyempre payag ako. Sa gitna ng patuloy na banta ng mga oil price hike, humihingi ang mga jeepney at bus ng 2 pisong dagdag pasahe. May hirit din ang mga provincial bus at mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Pati mga P2P buses na humihingi ng hanggang 40% fare increase dahil 10 taon na umunong di nagtataas pasahe. Kahit piso. At alam ko naiintindihan ito ng ating mga kababayan dahil pang 10 beses na pong nagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito ay pansamantala lamang naman. Submitted for resolution na ang mga hiling sa LTFRB at maaring desisyonan ngayong Marso. Ayon sa LTFRB, kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan, ay mapipilitan silang itaas ang pamasahe sa halos lahat ng pampublikong transportasyon. Pero pahuhupain umano muna ng LTFRB ang tensyon sa Middle East kung sakali. We have definitely considered the granting of provisional increases. The ability of the passengers to pay is another factor altogether. Gayunman, sabi ng Pangulo, handa ang gobyernong ipamahagi ang 2.2 bilyong pisong fuel subsidy sa public transport sector para hindi na kailangang magtaas ng pamasahe. We are also trying to look at the possibility of easing the transport cost burden to the to workers, for the traveling public, providing maybe no fare bus rides along major routes, and maybe to hold fares down on the transport, our public transport facilities. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.